Si Elena Valle ay isang matalinong forensic accountant na ang tanging hangad ay isang tahimik na buhay kasama ang asawang si Marcus. Ngunit ang lahat ng ito ay gumuho ng pagbentangan siya ni Marcus at ng kabit nitong si Vivian sa salang hindi niya ginawa. Inakusahan si Elena na siya ang dahilan ng pagkalaglag ng anak ni na Marcus at Vivian, isang bata na sa katotohanan ay hindi naman talaga umiral. Sa loob ng 2 taon, binilang ni Elena ang bawat segundo sa loob ng rehas, habang ang lahat ay nag-iisip na siya ay talunan at durog, lingid sa kanilang kaalaman na hinahasa niya ang kanyang pinakamatalas na sandata, ang kanyang talino sa mga numero at dokumento. Sa araw ng kanyang paglaya, hindi siya lumabas para humingi ng tawad, lumabas siya para maningil. Gamit ang mga frozen bank accounts, hidden shell companies at ang katotohanang ibinaon ni na Marcos sa limot, dahan-dahang wawasakin ni Elena ang imperyong itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Ang paghihiganti ni Elena ay hindi sigaw. Ito ay isang malamig at kalkuladong hatol na magpapaluhod sa mga taong nagtapon sa kanya sa dilim. Magandang araw mga ka-Ayesha TV. Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Miss Angge, para ihatid sa inyo ang isang kwentong magpapatunay na ang hustisya ay hindi laging nakukuha sa loob ng korte. Minsan, ito ay kailangang kunin ng sarili mong mga kamay. Isang kwento ng pagkakanulo, pagsasakripisyo at ang matamis na tamis ng paghihiganti. Isinulat ng ating mahusay na scriptwriter na si Miss Ayesha. Narito ang kwentong pupukaw sa inyong mga damdamin at magpapatayo ng inyong mga balahibo. Ano ang gagawin mo kung ang taong pinangakuan mo ng habang buhay ay siya palang kukuha ng iyong kalayaan? Paano mo lalabanan ng isang kaaway na ang sandata ay puro kasinungalingan? Handa na ba kayong maningil? Tara, simulan na natin. Malamig ang bakal na gate ng Correctional Institute for Women habang dahan-dahan itong bumubukas. Ang tunog ng pag-atras ng mga kadena ay tila isang musikang pamilyar na sa aking pandinig sa loob ng 730 araw. Humakbang ako palabas. Walang sumalubong na yakap. Walang bulaklak. Tanging ang basang kalsada at ang amoy ng usok ng syudad ang bumati sa akin. Sa loob ng 2 taon, ang mundo ko ay limitado sa sukat ng isang selda at sa anino ng mga rehas. Ngayon, ang langit ay tila masyadong malawak. Ang hangin ay masyadong malaya. Isang itim na sedan ang huminto sa tapat ko. Bumaba ang bintana at bumungad ang mukha ni Attorney Celeste Mora. Sakay, tipid niyang utos. Pagpasok ko sa loob, ang amoy ng mamahaling leather at vanilla scent ay sumampal sa aking sistema. Ito ang amoy ng buhay na kinamulatan ko bago ako ipinakulong ng sarili kong asawa. Isang buhay na punong-puno ng karangyaan, ngunit bulok sa ilalim. Kumusta ang pakiramdam? Tanong ni Celeste habang binabaybay namin ang kahabaan ng Mandaluyong. Para akong naglalakad sa panaginip. Sagot ko, hinapos ko ang suot kong manipis na jacket. Pero ang galit, Celeste, hindi iyon panaginip. Mas buhay iyon kaysa sa kahit anong bagay sa loob ng kotseng ito. Inaabot niya sa akin ang isang makapal na envelope. Lahat ng hiniling mo. Ang mga ledger ng Valle Cross, ang mga personal bank statement ni Marcos sa loob ng 2 taon, at ang mga medical records ni Vivian Cross mula sa gabing inakusahan ka nila. Binuksan ko ang envelope. Bilang isang forensic accountant, ang mga numero ay hindi lamang tinta sa papel para sa akin. Sila ay mga kwento. Bawat withdrawal, bawat transfer, bawat ghost employee na nakalista ay nagsusumigaw ng katotohanan. Tingnan mo ito. Turo ko sa isang entry, isang transfer na 5 milyong piso. 2 araw bago ang paglilitis ko, napunta sa isang account sa Cayman Islands. Account ni Marcos? Tanong ni Celeste. Hindi. Account ng kapatid ng judge na humawak sa kaso ko. Ngumiti ako na mapait. Binili niya ang kalayaan ko gamit ang pera ng kumpanya na ako ang nagpalago. Anong balak mo ngayon? Meron tayong ebidensya para maghain ng apela.
mungkahin ng abogado. Umiling ako. Tumanaw ako sa labas ng bintana habang tumutula sa mga patak ng ulan. Ang apelay para sa mga inosenteng gustong malinis ang pangalan. Ako? Hindi ko lang gustong malinis ang pangalan ko. Gusto ko silang panooring gumapang. Elena, gusto kong maramdaman ni Marcos ang pakaramdam ng mola ng kontrol. Gusto kong makita ni Vivian kung paano maglaho ang lahat ng kinang na ninakaw niya sa akin. Huminto ang kotse sa harap ng isang safe house, isang high-end condominium sa Makati na hindi nakapangalan sa akin, kundi sa isang kumpanyang itinayo ko sa ibang bansa bago pa man ako ikasal. Isang safety net na nakalimutang i-audit ni Marcos dahil masyado siyang nabulag sa ganda ni Vivian. Pumasok ako sa unit at tumarap sa salamin. Ang dating mahaba at maayos kong buhok ay maikli na ngayon. Gupit melanggo. Ang aking mga pisngi ay tila lalong tumalas. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay ang aking mga mata. Wala na ang Elena na nanalig sa sumpa ng kasal. Ang narito na ay si Elena Valle, ang babaeng kayang magpabagsak ng isang imperyo gamit ang isang spreadsheet. Kinuha ko ang aking laptop. Ang aking mga daliri ay tila sumasayaw sa keyboard. Login, admin, target, Valle Cross Global Financials. Sa loob ng 2 taon, hindi nila pinalitan ang encryption ng kanilang backdoor system. Siguro dahil kampante si Marcos na ang mapagmataas na asawa niya ay nabubulok na sa lungga ng mga kriminal. Nag-type ako ng ilang command. Sa isang iglap, lumabas ang graph ng kanilang cash flow. Pula. Maraming butas. Ginagasta ni Marcos sa mga pera ng kumpanya para sa mga luho ni Vivian habang itinatago ito sa pamamagitan ng pecking audit. Masyado ka naging pabaya, Marcos. Bulong ko. Ipinadala ko ang isang anonymous tip sa Bureau of Internal Revenue, BIR, tungkol sa isang discrepancy sa buwis ng Valle Cross. Hindi ito ang huling tira, kundi ang unang bitag. Gusto ko silang magpanik. Gusto kong magkagulo sila habang dahan-dahan akong lumalapit. Kinuha ko isang litrato sa loob ng envelope. Ito ay kuha nitong nakaraang linggo lang. Si Marcos at Vivian, masaya nagtatawanan sa isang charity gala. Sa pulsuhan ni Vivian, kumikinang ang aking Cartier diamond bracelet. Hiram lang yan, Vivian, sabi ko sa litrato. At ang singil sa interes, magsisimula na bukas. Ang hagin sa Forbes Park ay amoy basang damo at mamahaling pabango. Nakasuot ako ng isang itim na cocktail dress, simple, elegante, at higit sa lahat, hindi kapansin-pansin. Nakatayo ako sa ilalim ng malaking puno ng nara sa tapat ng mansyon na dati kong tinuring na tahanan. Mula rito, rinig ko ang tawanan at ang kalansing ng mga baso ng champagne. Nagdiriwang sila. Ngayong gabi ang anibersaryo ng pundasyon ng Valle Cross Enterprises, ang kumpanyang itinayo sa ibabaw ng aking pagkabilanggo. Sigurado ka bang gusto mong pumasok? Tanong ni Celeste sa kabilang linya ng aking earpiece. Masyadong maaga para magpakita, Elena. Hindi ako papasok para magpakita, Celeste. Bulong ko habang isinusuot ang aking lace mask. Papasok ako para magmasid. Gusto kong makita ang pundasyon ng kanilang sandali bago ko ito yanigin. Ginamit ko ang service entrance. Salamat sa mga dating tauhan na tinulungan ko noong ako pa ang nasa kapangyarihan. Madali akong nakalusot. Ang mga waiter ay masyadong abala para mapansin ang isang babaeng nakamaskara na tila isa lamang sa mga caterer o malayong kamag-anak. Sa gitna ng malawak na garden, nakita ko sila. Si Marcos, mukhang hindi tumanda ng isang araw. Ang kanyang suit ay kasing talas ng kanyang mga kasinungalingan. Nakahawak ang kanyang kamay sa baywang ni Vivian Cross. Si Vivian ay suot ang isang kulay gintong gown na tila sumisigaw ng tagumpay. At doon, sa kanyang kaliwang pulsuhan, ay ang aking diamond bracelet. Ang liwanag nito ay tila nanunokso sa akin. Isang toast, sigaw ni Marcos. Itinaas ang kanyang baso para sa 2 taon, tagumpay, at para sa babaeng nagdigta sa akin mula sa dilim. Nagpalakpakan ng mga tao. Narinig ko ang bulong-bulungan ng mga elitistang bisita. Buti na lang talaga, nakulong ang asawa niya. Masyadong ambisyosa si Elena. Balita ko, muntik na niya mapatay si Vivian noon. Nakakatakot. Napahigpit ang hawak ko sa aking clutch bag. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin ang pagkalaglag ni Vivian ay isang palabas lamang dahil hindi naman talaga siya buntis. Isang katotohanang natuklasan ko sa mga medical records
na nakuha ni Celeste. Isang phantom pregnancy na nilikha para magkaroon ng dahilan si Marcus. Nakasuhan ako ng attempted parricide at physical injuries. Dahan-dahan akong lumapit sa buffet table, malapit sa kung saan sila nakatayo. Marcus, mahal, malambing na sabi ni Vivian. Parang may mali sa credit card ko kanina, hindi tinanggap sa butik. Natawa si Marcus, hinaplos ang pisngi ng kabit. Huwag kang mag-alala, baka system glitch lang. I'll have my secretary check it tomorrow. Don't let it ruin our night. Hindi nila alam, hindi iyon glitch. Habang nagtatawanan sila, ang aking laptop sa safe house ay kasalukuyan nagpapatakbo ng isang script na unti-unting naglilipat ng mga pondo mula sa kanilang personal accounts patungo sa mga escrow accounts na hindi nila pwedeng galawin. Biglang lumingon si Marcos sa direction ko. Tumibok na mabilis ang puso ko. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila may pamilyar na figura. Kahit na may maskara ako. May kailangan ka, miss? Tanong niya. Ang boses ay puno ng otoridad. Huminga ako ng malalim. Hindi ako yumuko. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata sa likod ng aking maskara. Isang titig na malamig at walang emosyon. Wala po, sir. Sagot ko sa ibang boses, mababa at paos. Hinahanap ko lang ang daan patungo sa labasan. Doon ang exit. Turo ni Vivian. Ang boses ay puno ng pagkamayabang. Bawal ang mga stop dito sa gitna ng garden. Pasensya na, sabi ko, bago ako tumalikod. Sinadya akong dumaan ng napakalapit sa kanya. Sa isang mabilis at sanay na pagkilos, isang kasanayang natutunan ko sa loob ng kulungan mula sa isang mandurukot na naging kaibigan ko. Naramdaman ko ang pagkalas ng lock ng bracelet sa kanyang pulsuhan. Nang makalayo na ako at nasa dilim na bahagi na ng garden, naramdaman ko ang bigat ng diamante sa aking palad. Elena, nakalabas ka na ba? Tanong ni Celeste sa earpiece. Oo, sagot ko, hinihingal ng bahagya. Tinignan ko ang bracelet sa ilalim na liwanag ng buwan at nakuha ko na ang unang pag-aari ko na ninakaw nila. Anong susunod? Tumingala ako sa mansyon. Sa loob ng ilang minuto, makakatanggap si Marcos ng tawag mula sa bangko. Ang anunsyo na ang kanyang mga assets ay pansamantalang naka-freeze dahil sa hinalang money laundering. Susunod, ngumiti ako. Papanoorin nating mamatay ang mga ilaw sa mansyon na yan. Eksakto sa huling salita ko. Biglang nagdilim ang buong paligid ng mansyon. Ang sigawan ng gulat ng mga bisita ay nagsilbing musika sa aking pandinig. Nagsimula na ang laro. At sa larong ito, ako ang may hawak ng lahat ng alas. Ang kadiliman sa mansyon ay tumagal lamang ng ilang minuto bago bumukas ang mga generator. Ngunit sapat na iyon para magtanim ng binhi ng takot. Habang nagkakagulo ang mga bisita sa loob, mabilis ako naglakad patungo sa naghintay na kotse ni Celeste. Nakuha mo? Tanong ni Celeste habang mabilis na pinapaandar ang sasakyan palayo sa Forbes Park. Ipinakita ko sa kanya ang diamanteng bracelet. Kumikinang ito sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Hindi lang ito basta alahas, Celeste. Ito ang simbolo ng lahat ng kinuha nila sa akin. Ang dignidad ko, ang pangalan ko, at ang pangalawang taon na itinapon ko sa selda. Pero ang mas mahalaga ay ang nasa loob ng laptop mo ngayon. Paalala niya. Tumango ako. Binuksan ko ang computer at tinitigan ang mga log files. Bilang isang forensic accountant, ang utak ko ay parang isang vault. Naalala ko ang bawat numero, bawat perma, at bawat butas sa batas na sinubukan naming iwasan noong tapat pa ako kay Marcos. Noong ikinasal kami, ginawa niya akong Chief Financial Officer ng Valia Enterprises. Sumula ako habang nag-e-encode. Akala niya ay para kontrolin ako. Ang hindi niya alam, bawat gabi, bago ako matulog, gumagawa ako ng anino na lahat ng transaksyon niya. Isang mirror ledger. Iyon ba ang hinahanap natin sa lumang opisina mo? Hindi iyon. Iyon ay nasa isang encrypted drive na itinago ko sa loob ng isang bagay na hindi niya hahawakan. Ang urn ng abo ng nanay ko sa Columbrium. Huminto kami sa tapat ng isang tahimik na sementeryo. Sa gitna ng gabi, ang katahimikan dito ay nakakabingi. Pero mas panatag ako dito kaysa sa piling ng mga buhay na ahas. Pumasok ako sa loob. Bit-bit ang isang maliit na screwdriver. Sa likod ng marmol na plake ng nanay ko, naroon ang isang maliit na silver USB drive. Nang isaksak ko ito sa laptop,
Bumukas ang isang mundo ng ebidensya na sapat na para mabulok si Marcos sa kulungan habang buhay. Ang natuklasan ng Forensic Memory, Project X, isang serya ng mga shell company sa British Virgin Islands na ginagamit ni Marcos para mag-funnel ng pera mula sa mga investors. The Vivian Contract, isang kasunduan sa pagitan ni Marcos at ng pamilya Cross. Hindi pag-ibig ang dahilan ng kanilang pagsasama, kundi isang merger na kukuha sa shares ko kapag napatunayan akong incapacitated o criminal. The fake miscarriage, ang pinakamahalaga sa lahat. Isang invoice mula sa isang pribadong klinika para sa isang dilation and curettage, D&C, procedure ni Vivian na may petsang isang buwan bago ang gabing di umano ay itinula ko siya. Wala siyang nalaglag na bata noong gabing iyon, Celeste. Bulong ko, ang boses ko ay nanginginig sa galit dahil wala na siyang dinadala noon pa man. Nilinis na nila ang lahat bago pa nila ako bintangan. Ang dugong nakita ko sa sahig, peke yun. Elena, ito ang alas natin, sabi ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang binabasa ang dokumento. Ito ang magpapatunay na ang buong kaso laban sa iyo ay gawa-gawa. Hindi pa sapat ang patunayan na inosente ako. Sabi ko habang tinititigan ang screen. Gusto kong maramdaman ni Marcos ang unti-unting pagguho ng kanyang imperyo. Kung kailan wala na siyang pera, wala na siyang kaibigan, at tinalikuran na siya ni Vivian, doon ko ilalabas ito. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Celeste, isang alerto mula sa aming monitoring software. Nagpanik si Marcos, sabi ni Celeste. Tinatawagan na niya ang kanyang bank manager. Sinusubukan niyang ilipat ang natitirang pondo sa account ni Vivian. Hayaan mo siyang gawin yon. Ngumiti ako na may halong pait dahil ang account na paglilipatan niya, iyon ang account na nakapangalan sa isang V-Cross na kontrolado ko na ngayon ng Access. Elena, sisirain mo siya ng husto. Hindi, Celeste. Pagkatama ko, ibinabalik ko lang sa kanya ang mundong ginawa niya para sa akin. Isang mundong walang bintana, walang pintuan, at punong-puno ng mga anino. Hinarap ko ang laptop at nagpadala ako ng isang email sa lahat ng major stockholders ng Valle Enterprises. Isang simpleng subject line na ang inilagay ko, Do you know where your investments go? Ask Marcos Valle about Project X. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ramdam ko ang simula ng lindol at ako ang nasa sentro nito. Ang tanging taong marunong sumayaw sa gitna ng pagkawasak. 3:00 ng madaling araw. Sa loob ng madilim na unit ng aking kondo, ang tanging liwanag ay nagmumula sa 3 monitors na nakalatag sa harap ko. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng sunod-sunod na tunog ng mga notifications. Ang unang patak ng lason ay hindi ang pagpapakulong sa kanya. Ang unang patak ay ang pagdududa. Elena, tignan mo ito, sabi ni Celeste sa kabilang linya. Ang stock market ay magbubukas sa loob ng 5 oras. Pero ang pre-market trading ng Valley Cross Enterprises ay bumubulusok na. Ngumiti ako habang hinihigop ang aking itim na kape. Ang email na ipinadala ko tungkol sa Project X ay parang apoy sa tuyong damo. Ang mga investors ay parang mga daga sa sandaling makaamoy sila ng usok. Sila ang unang tatalon sa barko. Sa screen ko, nakikita ko ang real-time dashboard ng bank account ni Marcos. Nakikita ko ang bawat galaw niya. Ang cursor ay nanginginig sa screen. Isang indikasyon ng kanyang pagkapanik. Sinusubukan niyang i-access ang kanyang emergency fund, ngunit bawat subok niya ay hinaharangan ng system. Bakit hindi ko ma-open? Narinig ko ang boses niya sa audio feed na itinanim ko sa kanyang opisina sa mansyon. Clatter, crash, mukhang may naihulog siyang florera o baso. Vivian, gising! Sigaw ni Marcos. Ilang sandali pa narinig ko ang malat na boses ni Vivian. Ano pa, Marcos? Madaling araw pa. Ang pera. Nawawalang access ko sa main account at may nag-email sa board tungkol sa Project X. Paano nila nalaman ng tungkol sa shell companies? Ano? Kulantang na sabi ni Vivian. Sino ang gagawa niyan? Patay na ang lahat ng ebidensya, di ba? Sabi mo, malinis na ang lahat pagkapasok na Elena sa kulungan. Doon ako natigilan. Patay na ang lahat ng ebidensya. Ibig sabihin, alam nila. Alam nilang lahat. Hindi lang ito aksidenteng bintangan.
Ito ay isang planadong pag-execute sa aking pagkatao. Kailangan nating ilipat ang pera sa account mo, Vivian. Yung sa offshore account mo sa Singapore. Utos ni Marcus. Narinig ko mabilis na pagtipa sa keyboard. Sige, wait. Bakit? Bakit zero balance ito, Marcus? Anong zero balance? Marcus, ang account ko walang laman. 200 million pesos ang nandoon kahapon. Humalakak ako na walang boses. Ang perang iyon ay hindi naman talaga nawala. Inilipat ko lamang iyon sa isang suspense account sa ilalim ng investigasyon ng Anti-Money Laundering Council or AMLC. Isang tip na ipinadala ko gamit ang aking lumang forensic credentials. Ito na ang epekto. Bulong ko. Biglang tumunog ang telepono ni Marcus. Kahit sa audio feed lang, nararamdaman ko ang takot sa kanyang paghinga. Hello? Oh, opo, Chairman. Hindi totoo ang mga balitang yan. Opo, magkakaroon tayo ng emergency board meeting, 8:00 ng umaga. Sige po, opo. Ibinaba niya ang telepono. Gusto ko makita ng board. Kailangan ko ng ebidensya na maayos ang financials, Vivian. Nasaan ang physical ledger na itinago natin sa vault? Nandoon pa rin, Marcus. Bakit? Kailangan nating sunugin yon. Gayon din, bago pa magpadala ang gobyerno ng mga auditors. Tumayo ako at kinuha ang aking jacket. Celeste, narinig mo yon? Naririnig mo yon? Susunugin nila ang ebidensya. Anong gagawin natin? Tanong ni Celeste, hindi tayo pwedeng pumasok doon na walang search warrant. Hindi natin kailangan ng warrant. Sabi ko habang isinusuot ang aking sapatos, kailangan lang natin siguraduhin na ang sunog na gagawin nila ay makakaakit ng maling atensyon. Habang nagmamaneho ako patungo sa pansyon sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang unang bugso ng tunay na kalayaan. Hindi ang paglabas sa gate ng kulungan na nagpalaya sa akin, kundi ang sandaling ito kung saan ang biktima ay nagiging mangangaso. Binuksan ko ang isang app sa aking phone na konektado sa smart home system ng mansyon. Noong CFO pa ako ang nagpa-install niyan. Ang security code ay ang petsa ng kasal namin. Hindi niya kailanman pinalitan dahil sa sobrang kampante. Input code 10, 12, 20. Access granted. Pinindot ko ang button para sa fire alarm test mode. Sa loob ng mansyon, ang bawat smoke detector ay maglalabas ng nakabibinging tunog at ang mga sprinklers ay magsisimulang magbuga ng tubig. Hindi apoy ang papatay sa kanila, kundi ang baha na sisira sa bawat papel na sinusubukan nilang itago. Oras na para maligo, Marcus. Bulong ko habang natatanaw ang mga ilaw ng mansyon sa malayo. Ang tunog ng alarm ay umalingaw-ngaw hanggang sa kalsada. Wala sa labas ng gate, nakita ko ang biglang pag-activate ng mga industrial sprinklers sa loob ng master's bedroom at sa home office ni Marcus. Ang mga mamahaling kortina ay nabasa. Ang mga sensor ay nagpadala ng automatikong alerto sa pinakamalapit na fire station. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko sina Marcus at Vivian na lumabas sa balkonahe, basang-basa at gulantang. Hawak ni Marcus ang isang itim na briefcase. Ang tangka niyang iligtas ang mga dokumento magpapatunay ng kanyang krimen. Ngunit hindi ang mga dokumentong iyon ang pakay ko ngayong gabi. Ang pakay ko ay ang katotohanan sa likod ng gabi ng aking pagkakulong. Celeste, nakaposisyon ka na ba? Tanong ko sa aking earpiece habang naglalakad ako sa madilim na bahagi ng garden, umiiwas sa mga gwardyang abala sa pag-aasikaso sa alarm. Nasa tapat na ako ng St. Jude Medical Center, sagot na Celeste. Kauna-una pa na ang nurse na naka-duty noong gabing isinugod si Vivian. Sabi ko ay mula ako sa insurance company para sa isang audit. Anong nakuha mo? Narinig ko ang pagbuklat na papel sa kabilang linya. Elena, totoo ang hinala mo. Walang record na miscarriage si Vivian Cross noong gabing iyon. Ang totoo, pumasok siya sa ospital dahil sa isang allergic reaction sa seafood. Pero ang lumabas sa official police report, physical trauma leading to fatal death. Napatigil ako sa paglalakad. Ang kamao ko ay nanggigigil sa galit. Sino ang pumirma sa medical certificate? Isang doktor, Arnaldo Reyes, siya ang head of surgery noon. Pero hulaan mo kung sino ang isa sa mga major donors ng foundation ni Dr. Reyes. Si Marcus. Pagtatapos ko, isang malaking kasinungalingan ang anak na dinadalamhatian ni Marcus sa harap ng korte. Ang buhay na kinuha ko raw sa kanila. Ito ay isang kwentong isinulat lamang para makuha ang simpatya ng publiko at ang kontrol sa aking mga shares. Biglang pumukas ang pinto ng garden.
Nagtago ako sa likod ng isang estatwa. Kasalanan mo ito, sigaw ni Vivian. Basang-basa ang kanyang silk nightgown at nanginginig siya sa galit. Sabi ko sa'yo, i-update mo ang security system. Ngayon, lahat ng records natin sa office, basang-basa. Tumahimik ka, Vivian. Balyaw ni Marcus. Hindi mo ba nakikita? May nagmamanipula sa atin. Ang credit cards, ang accounts, pati ang sprinklers, hindi ito coincidence. Sino? Sino ang gagawa nito? Si Elena ay nasa kulungan. Elena is out, Vivian. Sigaw ni Marcus na nagpatigil sa mundo ng babae. Lumabas siya kahapon. At sigurado ako, siya ang may gawa nito. Lumapit si Vivian kay Marcus. Ang mukha ay puno ng takot. Anong gagawin natin? Kung nalaman niya ang tungkol sa bata, kung nahanap niya ang totoong records, hindi niya mahanap yun. Pagpapatatag ni Marcus, bagaman bakas ang kaba sa kanyang boses, binayaran ko si Reyes para burahin ang lahat. Ang tanging record na natitira ay ang peking file sa main server ng ospital. Ngumiti ako sa dilim. Mali ka, Marcus. Hindi mo alam na ang nurse na naka-duty noon ay may itinatagong personal logbook. Isang nakasanayan ng mga lumang nurse para sa kanilang proteksyon laban sa mga malpractice suits. At ang logbook na iyon ay nasa kamay na ni Celeste ngayon. Kinuha ko ang aking phone at nag-dial ng isang numero. Sa di kalayuan, nakita kong sinagot ni Marcus ang kanyang cellphone. Sino to? Singhal niya. Kumusta ang ulan sa loob ng bahay, Marcus? Mahina kong sabi. Natahimik ang kabilang linya. Narinig ko ang mabigat niyang paghinga. Elena, na-miss mo ba ako? 2 taon ako naghintay na marinig ang boses mo. Pero mas gusto ko ang tunog ng pagbagsak mo. Nasaan ka? Hayop ka. Sisiguraduhin kong babalik ka sa kulungan. Huwag kang sumigaw. Baka ma-stress si Vivian. Mahirap na. Baka malaglagan na naman siya. Kahit wala naman talagang bata. Naramdaman ko ang katahimikan kay Marcus. Sa ilalim ng liwanag ng generator, nakita ko siyang napasandal sa pader. Ang mukha ay kasing puti ng papel. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Utal niyang sabi. Alam ko ang lahat, Marcus. Alam ko ang tungkol kay Dr. Reyes. Alam ko ang tungkol sa Cayman accounts. At higit sa lahat, alam ko kung paano ka matatapos. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Ang boses ay sumusuko na sa takot. Gusto ko? Tumawa ako na mahina. Isang tunog na walang bahid ng saya. Gusto kong pumunta ka sa board meeting bukas. Gusto kong isuot mo ang pinakamahal mong suit. Dahil iyon na ang huling araw na mararamdaman mong ikaw ay hari. Ipinaba ko ang telepono. Tumingin ako sa mansyon sa huling pagkakataon bago ako tuluyang lumabas ng gate. Ang unang bugso ng lason ay kumakalat na. Bukas, sa harap ng mga taong hinangaan siya. Huhubaran ko si Marcus Valle ng kanyang maskara. 8:00 ng umaga. Ang gusali ng Valley Cross Enterprises ay nakatayo ng matayog sa gitna ng Makati. Isang muog ng salamin at asero, ngunit sa loob, ang hangin ay mabigat sa kaba. Pumasok ako sa lobby. Hindi suot ang orange na uniforme ng bilanggo, kundi isang kulay abo na power suit na pinasadya ko bago pa man ako makulong. Nakasuot ako ng sunglasses at ang aking buhok ay maayos na nakastyle. Ang mga security guard na dati ay bumabati sa akin ng naguluhan. Pamilyar ang aking mukha. Ngunit sa isip nila, dapat ay nasa likod pa ako ng mga rehas. Hindi ako gumamit ng elevator. Alam ko may facial recognition doon na agad ako mag-aalerto kay Marcus. Ginamit ko ang fire exit patungo sa ika-20th palapag, ang executive ballroom or boardroom. Sa loob ng silid, naririnig ko ang boses ni Marcus. Paos siya, halatang hindi nakatulog. Ang mga alegasyon tungkol sa Project X ay walang basehan. Sigaw ni Marcos sa mga board members. Isang paninira lamang ito mula sa mga kompetisyon. Ang kumpanya ay matatag. Pero Marcos, boses iyon ni Chairman Santiago, ang pinakamatandang investor. Bakit naka-freeze ang main operating accounts? At bakit may mga dokumentong lumabas na nagpapatunay na ang mga pondo para sa real estate projects natin ay napunta sa mga shell companies sa BVI? Gagawan ko ng paraan. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang tunog ng pagbukas ito ay sapat na para patahimbikin ng buong silid. Lahat ng mata ay nabaling sa akin. Si Marcus, na nakatayo sa harap ng malaking screen.
ay tila nakakita ng isang multo. Ang remote control na hawak niya ay nalaglag sa sahig. Elena? Pulong ni Chairman Santiago. Gulat na gulat. Kakalabas mo lang, hindi ba? Magandang umaga, gentlemen. At sa'yo rin, Marcus. Sabi ko sa boses na kasing talas ng labaha. Naglakad ako patungo sa bakanting upuan sa dulo ng mahabang mesa, ang upuan ko bilang CFO. Wala kang karapatang mapunta rito. Sigaw ni Marcus. Ang ugat sa kanyang leeg lumalabas na. Kriminal ka. Tinanggal ka na ng board. Actually, Marcus, sabi ko habang inilalapag ang isang folder sa mesa. Ayon sa bylaws ng kumpanya, ang isang board member ay maaari lamang matanggal kung may final judgment ng korte. Ang kaso ko, kasalukuyang nasa Court of Appeals dahil sa bagong ebidensya ng fraud at perjury na isinumite ni Attorney Mora kanina madaling araw. Sa madaling salita, CFO pa rin ako. Tinignan ko ang mga board members. Gusto niyo bang malaman kung nasaan ang pera niyo? Huwag kayong tumingin sa screen ni Marcus. Tumingin kayo rito. Ikinonekta ni Celeste ang isang flash drive sa system mula sa labas. Sa malaking screen, lumitaw ang mga hidden ledgers na nakuha ko mula sa columbarium. Nakalagay doon ang bawat illegal na transaksyon, bawat suhol, at ang bawat sentimo na kinuha ni Marcus para itayo ang sarili niyang imperyo sa likod ng Valley Cross. Ito ang Project X. Paliwanag ko, hindi ito expansion project. Ito ay isang exit plan. Pinaplano ni Marcus na ideklarang bankrupt ang Valley Cross sa susunod na buwan, habang ang lahat ng assets ay nailipat na sa kumpanya nila ni Vivian Cross sa Singapore. Nagsimula magkagulo ang mga investors. Sinungaling ka na. Magsinungaling ka na, Marcus. Hamon ko sa kanya. Sabihin mo sa kanila na gawa-gawa ko lang ang mga dokumentong yan na may mismong pirma mo. Sumugod si Marcus sa direksyon ko. Akmang sasaktan ako. Ngunit hinirangan siya ng security ni Chairman Santiago. Tapos ka na, Marcus? Sabi ng chairman. Ang boses ay puno ng puot. Security, ilabas ang taong ito at tumawag kayo ng pulis. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Akin ang kumpanyang ito. Pagpipilit ni Marcus habang kinakaladkad siya palabas. Bago siya tuluyang mailabas ng pinto, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong galit at takot. Hinding-hindi mo makukuha ang lahat, Elena. Hawak ni Vivian ang huling alas. Ngumiti lang ako. Alam ko kung ano ang tinutukoy niya. Ang mga shares na pilit niyang pinapapirmahan sa akin noon. Ang hindi niya alam, bago ako pumasok sa boardroom, may isa pa akong tawag na ginawa. Isang tawag sa taong pinakamalapit sa kanya. Ang taong madaling mabili kapag ang barko ay nagsisimula ng lumubog. Paglabas ni Marcus, tumingin ako sa mga board members. Huwag kayong mag-alala. Narito ako para ayusin ang iniwan niyang kalat, pero kailangan natin pag-usapan ng susunod na hakbang, ang pag-audit sa buhay ni Vivian Cross. Huminga ako ng malalim. Ang boardroom na ito ay naging saksi sa aking pagbagsak noon. Ngayon, ito ang naging entablado ng aking pagbabalik. Pero alam ko, hindi pa tapos ang laban. Ang sugat na hayop ay may mas lalong nanununggab. Habang kinakaladkad si Marcus palabas ng boardroom, hindi ang galit niya ang iniisip ko. Inisip ko ang katahimikan ni Vivian. Ang isang babaeng tulad ni Vivian na sanay mabuhay sa karangyaan at nakasandal sa kapangyarihan ng iba ay hindi mananatili sa isang lumulubog na barko. Elena, tingnan mo ito. Pulong ni Celeste habang naglalakad kami pabalik sa aking pansamantalang opisina. Ipinakita niya ang kanyang tablet. Nagpanik na si Vivian. Kanina pa siya labas-pasok sa main branch ng bangko. Sinusubukang i-withdraw ang anumang liquid yung asset na naiwan. Hayaan mo siya magpanik. Sabi ko, ang taong nagpapanik ay nagkakamali at ang pagkakamali niya ay ang huling pako sa kabaong ni Marcus. Pagpasok ko sa opisina, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa akin. Santal 33, ang pabango ni Vivian. Naroon siya, nakaupo sa akin swivel chair. Tila ba sa kanya pa rin ang silid na iyon. Wala na ang maputla at nanginginig na babaeng humarap sa korte. 2 taon na ang nakakaraan. Ngayon, suot niya isang matingkad na pulang suit. Ngunit baka sa kanya mga mata ang puyat at takot. Nasaan ang bracelet ko, Elena? Bungad niya. Walang paligoy-ligoy. Nasa tamang kamay na. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. At hindi lang yan na mababawi ko ngayong araw, Vivian. Tumayo siya at itinukod ang mga kamay sa mesa. Akala mo ba nanalo ka na dahil lang sa board meeting na yan? Hawak ni Marcos ang shares mo. Pinirmahan mo yon bago ka dinala sa presinto.
Pinirmahan ko ang transfer of rights sa asawa ko, pagtatama ko. Pero ayon sa family code, ang anumang transfer na nakuha sa pamamagitan ng pananakot at panlilinlang ay voidable. At sa oras na mapatunayan ng korte na ang dahilan ng pagkakulong ko ang pagkalaglag ng anak mo ay isang malaking scam, lahat ng pinirmahan ko ay mawawalan ng bisa. Lumapit ako sa kanya hanggang sa magkatapat ang aming mga muka. Alam ko ang tungkol sa medical records, Vivian. Alam ko na hindi ka nakunan dahil hindi ka naman talaga buntis. Nanginig ang labi ni Vivian. Ang kanyang maskara ng katapangan ay nagsimulang mabitak. Wala kang ebidensya. Mayroon akong testimony ng nurse mo. At mayroon akong kopya ng bank transfer ni Marcos kay Dr. Reyes. Pagsisinungaling ko na bahagya para makuha ang reaksyon niya. Sa forensic accounting, ang bluff ay kasing halaga ng fact. Biglang tumunog ang phone ni Vivian. Isang message mula kay Marcus. Nakita ko ang pag-DM ng kanyang muka. I've been arrested. Hide the flash drive in the safe. Don't talk to anyone. Ngumiti ako. Ganyan ba ang gusto mong buhay, Vivian? Ang maging kasabuat na isang lalaking pabagsak na? Sa oras na malubok si Marcos sa kulungan para sa plunder at perjury, isasama ka niya. Pero may choice ka. Anong choice? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong na lang. Ibigay mo sa akin ang lahat ng password ng offshore accounts na itinago niya sa'yo. Ibigay mo sa akin ang saliyadong dokumento ng Project X na nasa safe niya. Utos ko, gawin mo yan. At sisiguraduhin kong hindi ka makakasama sa mga kakasuhan. Ituturon kitang witness na pinilit lang ni Marcus. Tatalikuran ko si Marcus? Si Marcus ang unang tumalikod sa'yo noong ginamit kanyang kasangkapan para ipakulong ako. Paalala ko sa kanya. Para sa kanya, isa ka lang investment at ngayon, ang investment na yan ay negative na ang value. Tumingin si Vivian sa pinto. Pagkatapos ay sa akin, nakita ko ang kalkulasyon sa kanyang mga mata. Siya ay isang survivor, tulad ko, pero ang pagkakaiba namin ay mayroon akong prinsipyo at siya ay mayroon lamang presyo. Kailangan ko ng kasulatan na hindi ako makukulong. Sabi niya, ibibigay ni Attorney Mora sa'yo kapag nakuha ko na ang kailangan ko. Kinuha ni Vivian ang kanyang bag at naglabas ng isang maliit na susi. Ang safe ay nasa likod ng painting. Sa library na mansyon, ang code ay ang birthday mo. Sinabi niya sa akin na code yun ng kumpanya. Hindi ko alam na birthday mo pala. Natawa ako ng mapait. Kahit sa gitna ng kanyang pagtatraidor, ginamit pa rin ni Marco sa mahalagang petsa sa buhay ko bilang proteksyon. Umalis ka na, Vivian, bago pa magbago ang isip ko. Sabi ko, na makalabas siya, pumasok si Celeste sa opisina. Elena, totoo bang hindi natin siya kakasuhan? Malaki ang naging papel niya sa pagpapakulong sa'yo. Tinignan ko ang susi sa aking palad. Sabi ko lang, hindi ko siya isasama sa kaso ni Marcos. Pero hindi ko sinabing hindi siya mananagot sa BIR para sa mga illegal na yaman na nakapangalan sa kanya. Umupo ako sa upuan na dati ay kinalalagyan ni Marcos. Ang lamig ng leather ay tila nagpapaalala sa akin na ang upuang ito ay hindi para sa mga mahihina. Ang taga ay pumasok sa bitag para iligtas ang sarili niya. Pulong ko. Ngayon, oras na para sunugin ang buong lungga. Inilabas ko ang aking phone at nag-post ng isang simpleng status sa aking social media account. Ang unang post ko matapos ang 2 taon. The truth doesn't need an audience to be real, but a lie needs a stage to survive. The curtains are closing. Ang selda sa loob ng presinto ay madilim. Amoy luma at puno ng ingay ng mga electric fan na tila sumasabay sa pintig ng puso ko. Pero hindi ito ang seldang kinalakihan ko. Ngayon, ako ang nasa labas ng mga rehas at si Marcos ang nasa loob. Naka-orange na siya ngayon. Ang kanyang mamahaling suit ay kinuha na ng mga pulis bilang bahagi ng ebidensya. Gusot ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit na makita akong pumasok sa visitation room. Elena, boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Masaya ka na ba? Nagtagumpay ka na sa pagwasak sa akin? Umupo ako sa tapat niya. Walang mesa sa pagitan namin. Tanging ang malamig na semento at ang distansya ng 2 taong puno ng paghihiganti. Hindi ko winasak ang kahit ano, Marcus. Mahinahon kong sagot. Ibinigay ko lang ang kumpas sa tadhana. Ikaw ang nagtayo ng sarili mong bitayan. Bawat perma mo sa Project X, bawat suhol mo sa George, at bawat kasinungalingan mo. Itinuro mo kay Vivian? Ikaw ang gumawa noon. Tumawa siya ng mapait. Akala mo ba matatapos ako rito? May mga koneksyon ako, Elena.
Lalabas ako rito sa loob ng 40 oras. At kapag nangyari yun, sisiguraduhin ko magsisisi kang isinilang ka pa. Connection? Ngumiti ako. Isang tipid at patalas ng ngiti. Iyong mga kaibigan mong politiko? O iyong mga board members na ngayon ay nag-uunahang maghain ng kaso laban sa'yo para hindi sila madamay sa plunder? Marcus, magising ka. Sa mundo ng pera, walang kaibigan ng isang taong wala ng liquidity. Inilabas ko ang isang folder at inharap sa kanya mga litrato. Litrato ng mga safe house kung nasaan si Vivian. Nagsalita na si Vivian. Pagpapatuloy ko. Ibinigay na niya sa akin ang flash drive mula sa library. Alam ko na ang lahat ng tungkol sa pecking miscarriage. Alam ko na kung paano nyo nilinlang ang korte. Biglang sumugod si Marcus patungo sa akin, pero agad siyang nahila ng mga bantay. Traidor! Traidor ang babaeng yan! Sigaw niya. Ang boses ay pumapalahaw sa buong kwarto. Minahal ko siya. Ibinigay ko sa kanya lahat. Hindi mo siya minahal, Marcus. Ginamit mo siya. At ngayon, ginamit ka rin niya para iligtas ang sarili niya. Ganyan ang bundong binuo mo. Hindi ba? Survival of the fittest. Tumayo ako at inayos ang aking suit. Tinitigan ko siya ng huling pagkakataon. Walang saya sa puso ko. Tangi ang pakaramdam ng isang mabigat na tungkulin na natapos na. Bakit, Elena? Mahina niyang tanong. Tila isang batang nawawala. Bakit hindi mo nilang ibigay ang shares? Bakit kailangang humantong sa ganito? Dahil ang shares na yon ay hindi lang pera, Marcus. Yun ang dugo at pawis ng tatay ko. At ang pagkatao ko ay hindi mabibili na kahit anong halaga. Sabi ko habang naglalakad patungo sa pinto. Dinalaw kita rito dahil gusto ko maramdaman mo ang naramdaman ko. Noong gabing dinalaw mo ako sa holding cell. Naaalala mo ba ang sinabi mo? Walang may gusto sa mapagmataas na babae sa kulungan. Huminto ako sa may pintuan at lumingon. Ngayon, tignan mo ang sarili mo, Marcus. Wala may gusto sa isang lalaking ang tanging natitirang kayamanan ay ang kanyang mga kasinungalingan. Paglabas ko ng presinto, ang araw ay matirik na sa langit. Ang init nito sa aking balat ay tila naghuhugas sa natitirang lamig ng aking nakaraan. Elena, tawag ni Celeste na naghihintay sa tabi ng kotse. Tumawag ang korte. Ang petisyon natin para sa read of habeas data at ang muling pagbubukas ng kaso mo ay inaprubahan na. Bukas, ang balita sa buong bansa ay hindi na ang pagkabilanggo mo, kundi ang kawalang sala mo. Huminga ako ng malalim. Malaya na ako. Hindi lang sa batas, kundi sa anino ni Marcus. Pero habang nakatingin ako sa malayo, alam kong may isa pang laro na dapat tapusin. Si Vivian. Dahil ang isang ahas na nagkanulo sa kanyang kapwa ahas ay hindi dapat hinahayaang makawala ng ganoon na lamang. Ang luxury penthouse ni Vivian ay amoy alak at desperasyon. Wala na mga katulong. Pinalis niya lahat sa takot na baka may mag-espiya sa kanya. Sa gitna ng sala, nakabukas sa 3 malalaking maleta. Naghahalo ang mga designer bags, sapatos at mga alahas na hindi pa niya naisosoli sa kumpanya. Pumasok ako na hindi kumatok. Ang security code na ibinigay niya sa akin kanina ay gumana pa rin. Napaigtad si Vivian na makita ako. Hawak niya isang pasaporte at isang bundle ng dolyar. Elena, sabi mo bibigyan mo ako ng panahon. Binigyan kita ng pagkakataon, Vivian. Pero hindi mo sinabi nagpaplano ka na palang lumipad patungong Switzerland ngayong gabi. Sabi ko habang tinitingnan na kanyang mga gamit. Balak mo bang iwan si Marcus na nag-iisa sa gitna ng bagyo? Wala na akong magagawa para sa kanya. Sigaw ni Vivian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sinira niya ang buhay ko. Ginamit niya ako para makuha ang shares mo. Hindi ko alam na aabot sa ganito, Elena. Akala ko ay pera lang ang kailangan niya. At akala mo naman ay makukuha mo lahat ng iyon na walang kapalit? Lumapit ako sa kanya at hinablot ang pasaporte mula sa kanyang kamay. Hindi mo ba alam na bawal umalis ng bansa ang sinumang nasa ilalim ng investigasyon para sa falsification of public documents? Anong investigasyon? Ang medical certificate mo. Paalala ko, hinahanap na ng mga pulis si Dr. Reyes at dahil ayaw niyang mabulok sa kulungan, itinuro ka niya. Sabi niya, ikaw ang nag-utos na lagyan ng physical trauma ang records mo, kapalit ng 10 milyong piso. Napaupo sa Vivian sa sahig. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. Sinisira ang kanyang mamahaling make-up. Si Marcus ang nag-isip noon. Siya ang nagbayad. Ako lang humiga sa kama ng ospital. Pero ikaw ang umiyak sa korte, Vivian.
Ikaw ang humawak sa tiyan mo habang nakatingin sa akin at nagsasabing, pinatay ko ang anak nyo. Mariin kong sabi, ang bawat luha mo ay dagdag na buwan sa sustensya ko. Kaya huwag kang umarte na para kang biktima rito. Ano bang gusto mo sa akin? Hagulgol niya. Ibinigay ko na sa iyo ang safe. Ibinigay ko na ang mga accounts. Gusto ko maramdaman mo mawala na lahat gaya ng naramdaman ko. Sabi ko habang kinukuha ang aking phone, isang tawag lang ang ginawa ko. Pasok na kayo. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga tauhan mula sa Bureau of Internal Revenue or BIR, ang mga sheriff. Vivian Cross, simula ng sheriff, dala namin ang sequestration order para sa lahat ng ari-arian na nasa pangalan mo na nagmula sa pondo ng Valley Cross Enterprises. Kasama na rito ang penthouse na ito, ang mga sasakyan, ang mga alahas na suot mo. Hindi pwede ito, sigaw ni Vivian habang pilit na itinatago ang kanyang mga kamay. Hubarin mo ang bracelet, Vivian. Utos ko. Ang tunay na diamante ay hindi bagay sa taong puro peke ang pagkatao. Habang isinusuko ni Vivian ang bawat alahas at bawat susi ng kanyang marangyang buhay, naramdaman ko ang huling piraso ng aking galit na humuhupa. Pinapanood ko siyang kalad ka rin palabas ng penthouse, hindi patungo sa airport, kundi patungo sa interrogation room ng NBI. Bago siya tuluyang mawala sa paningin ko, lumingon siya. Elena, magbabayad ka rin. Magiging mag-isa ka rin gaya ko. Ngumiti ako. Mali ka, Vivian. Mag-isa lang ako noong nasa kulungan ako dahil sa inyo. Ngayon, malaya ako. At ang kalayaan ko ay hindi nakadepende sa kahit kanino. Naiwan ako mag-isa sa malawak at bakanteng penthouse. Tumingin ako sa bintana. Tanaw ang buong syudad na Makati. Ang gabi ay bata pa. At ang bukas ay sa wakas ay akin na. Pero sa dulo ng aking isipan, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Sa forensic audit na ginawa ko sa mga accounts ni Marcus, may isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa mga transaksyon, isang pangalan na hindi ko inaasahang makikita. Celeste Mora. Ang hinala ay parang anay, maliit sa simula. Pero kaya nito itumba ang buong pundasyon ng iyong pagtitiwala. Habang nakaupo ako sa madilim na opisina, tititigan ko ang screen ng aking laptop. Ang pangalan ni Celeste Mora ay nakatala sa isang offshore retainer fee na nakakahalaga ng 10 milyong piso. Inilipat 3 taon na ang nakakaraan. Eksaktong 6 na buwan bago ang aking pagkakulong. Bakit Celeste? Bulong ko sa hangin. Bumukas ang pinto. Pumasok si Celeste, bitbit ang 2 tasa ng kape. Ngumiti siya sa akin. Ang kanyang pilak na buhok ay kumikinang sa ilalim ng fluorescent light. Hindi ka pa ba magpapahinga, Elena? Panalo na tayo. Bukas ay formal nang ibabalik ang iyong lisensya bilang accountant. Pinahapaharap ko ang screen sa kanya. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging mabigat. Tila isang pader na biglang itinayo. Ipaliwanag mo ito. Utos ko, bakit ka tumatanggap ng pera mula sa shell company ni Marcos bago pa man ako makulong? Ibinaba ni Celeste ang kape. Hindi siya umiwas ng tingin. Dahil noong panahong iyon, Elena, si Marcos ang nagbabayad sa akin para protektahan ang kumpanya, hindi ikaw. Traidor ka rin ba? Tanong ko. Ang boses ko ay naginginig sa sakit ng bagong katotohanan. Hindi. Mabilis niyang sagot. Noong nalaman ko, ang balak niya laban sa'yo, huli na. Pero ang perang yan, ginamit ko yan para itago ang mga orihinal na dokumento na hindi niya mahanap. Kung hindi dahil sa akin, wala na ang mga ebidensyang hawak mo ngayon. Ginamit ko ang pera niya para wasakin siya mula sa loob. Kinuha ko ang isang salyadong brown envelope mula sa kanyang bag at inilapag sa mesa. Ito ang huling dokumentong kailangan mo. Sabi niya, ang original sworn statement ng judge na humawak sa kaso mo. Inamin niya rito na tinanggap niya ang suhol ni Marquez kapalit ng pagbasura sa iyong mga testimonya. Binuksan ko ang envelope. Ito ang dokumentong nakamamatay. Hindi para sa akin, kundi para sa buong sistema na sumira sa buhay ko. Hindi lang ito magpapakulong kay Marcos para sa plunder. Ito ay magbubukas ng kasong criminal, conspiracy at corruption laban sa mga pinakamataas na opisyal na kasabot niya. Bakit ngayon mo lang ito ibinigay? Tanong ko, dahil kailangan mong maging sapat na matapang para harapin ang katotohanan walang sino man na malinis sa mundong ito, Elena. Sabi ni Celeste, ngayong gabi, ihahain na ito sa Office of the Ombudsman. Kapag sumikat ang araw,
Hindi lang si Marcos ang babagsak. Isasama niya ang buong network na bumubuhay sa kanya. Tinignan ko ang dokumento. Ang pirma ng judge ay tila isang hatol ng kamatayan para sa lahat ng mga taong nag-isip na maaari nilang tapakan ng isang inosenteng babae. Handa na ako. Sabi ko, tumayo ako at kinuha ang aking coat. Saan tayo pupunta? Sa huling party ni Marcus. Ngumiti ako na may halong pait. Balita ko, may inorganisa siyang victory dinner sa loob ng presinto kasama ang kanyang mga abogado. Umaasang makakalabas siya bukas. Gusto ko siyang bigyan ng huling regalo. Habang naglalakad kami palabas ng gusali, naramdaman ko ang bigat ng dokumentong hawak kong ito. Ito ang sandata na tatapos sa gyera. Sa loob ng 2 taon, pinangarap ko ang sandaling ito. Pero ngayon, hindi na ito tungkol sa galit. Ito ay tungkol sa katarungan. Ang katarungang kinuha nila sa akin na ngayon ay babawiin ko ng may interes. Celeste, tawag ko bago kami sumakay sa kotse. Yes, Elena. Salamat. Pero wag mo nang uliting magtago sa akin. Ang susunod na transaksyong makita kong hindi mo ipinaliwanag, ako na ang mag-audit sa'yo. Tumawa si Celeste, isang tunog ng paghanga. Kaya ka nga ang reyna ng mga papel, Elena. Ang presinto ay nababalot ng tensyon. Sa loob ng opisina ng warden, hindi victory dinner ang nadatnan namin, kundi isang desperadong negosasyon. Naroon si Marcus. Suot pa rin ang orange na uniforme pero may hawak na baso ng kape, kasama ang 3 dekampanilyang abogado. Ito ay ilegal na detensyon. Sigaw ng isa sa mga abogado. Wala kayong matibay na ebidensya para pigilan ang piyansa ng kliyente ko. Pumasok ako sa silid ng hindi kumakatok. Ang tunog ng aking takong sa sementadong sahig ay tila isang martilyo ng hustisya. Wala nga ba? Sabi ko. Inilapag ang brown envelope sa mesa ng warden. Napalingon si Marcus. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pag-asa ay biglang lumaylay. Elena, anong ginagawa mo rito? Dumating ako para masiguradong hindi ka na makakalabas, Marcus. Sagot ko habang binubuklat ang mga dokumento. Warden, ito ang original na sworn statement ni Judge Pantoja. Inamin niya ang pagtanggap ng suhol mula kay Marcos Valle. At narito rin ang forensic trail ng pondong ginamit na pera na galing sa kumpanya ko. Kinuha ng warden ang mga papeles. Habang binabasa niya ito, abang ang abogado ni Marcos ay unti-unting lumayo sa kanilang kliyente. Alam nila ang amoy ng isang kasong hindi na kayang isalba. Ito ay perjury, bribery, at obstruction of justice, sabi ng warden. Tumingin siya kay Marcos na may pandidiri. At dahil sangkot ang isang opisyal ng gobyerno, ito ay pasok sa plunder. Walang piyansa para rito. Hindi totoo yan. Peke ang dokumentong yan. Sigaw ni Marcos. Sinubukan niyang abutin ng mga papel pero mabilis siyang pinigilan ng mga gwardya. Elena, pakiusap. Mag-usap tayo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang mansyon, ang shares, pati ang perang itinago ko sa Singapore. Lumapit ako sa kanya. Sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Hindi mo ba naiintindihan, Marcus? Hindi ko na kailangan ng permiso mo para makuha mga yan. Pag-aari ko na ang lahat. Ngayong gabi, ang board of directors ay bumoto na para tanggalin ka ng tuluyan. Ang mansyon, nakasequester na. At ang pera sa Singapore, naka-freeze na ng EMLC dahil sa dokumentong ito. Napaluhod si Marcos sa malamig na sahig. Ang lalaking dati ay tinitingala. Ang lalaking pilit akong sinira ay ngayon ay isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Bakit mo ginagawa ito? Hikbi niya. Asawa mo ako. Namatay ang asawa ko noong gabing pinalabas mo akong kriminal. Sagot ko. Ang nakaharap mo ngayon ay ang babaeng nilinis mo ang pagkatao sa loob ng 2 taon sa kulungan. Salamat sa'yo. Natutunan ko na ang hustisya ay hindi hinihintay. Ito ay kinukuha. Lumabas ako ng presinto habang naririnig ko ang pag-click ng posa sa kanya mga pulso. Isang tunog na mas matamis pa sa kahit anong musika. Sa labas, nagkakagulo na ang mga media. Ang balita ay kumalat na parang wildfire. Marcos Valle, arestado sa kasong plunder. Elena Valle, napatunayang inosente. Hinarap ko ang mga kamera. Walang luha, walang ngiti ng pagyayabang. Tanging ang mukha ng isang babaeng tapos na sa kanyang pakikipaglaban. Miss Valle, anong masasabi niyo sa pagbagsak ni Marcos? Tanong ng isang reporter. Tumingin ako ng diretso sa lens. Ang katotohanan ay parang tubig. Maaari mo itong pigilan. Maaari mo itong ikulong. Pero sa huli, lagi itong makakaharap ng butas para lumabas at anurin ang lahat ng kasinungalingang humaharang dito. Sumakay ako sa kotse ni Celeste. Sa wakas, ang bigat sa dibdib ko ay tuluyan na naglaho. Isang kabanata na lang ang natitira.
ang pagbawi sa aking trono. Ang araw ay sumikat na may kakaibang ningning sa ibabaw ng gusali ng Valle Enterprises na ngayon ay binabalik na sa orihinal nitong pangalan, The Valle Group. Wala na ang pangalang Cross. Inalis ang bawat titik nito sa lobby. Tila isang masamang panaginip na binura ng liwanag. Naglalakad ako sa pasilyo patungo sa boardroom, hindi bilang isang akusado, kundi bilang ang nag-iisang may-ari at chairman. Ang bawat empleyadong nadadaanan ko ay umuyukod. Ang ilan na may halong hiyang hindi makatingin, habang ang iba naman na may tunay na galak sa kanilang mga mata. Sa loob ng boardroom, naghihintay ang mga board members. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kaba sa aking dibdib. Miss Valle, bati ni Chairman Santiago, na ngayon ay tumatayo na lamang bilang senior advisor. Ang lahat ng shares ni Marcus ay formal lang nailipat sa pangalan mo bilang bahagi ng restitution order ng korte. Ang kumpanya ay sa iyo na muli. Upo ako sa kabisera ng mesa. Hinaplos ko ang makinis na kahoy. Dito ko binuo ang aking pangarap at dito ko rin ito nakitang gumuho. Ngunit ang muling pagbangon ay mas matamis kaysa sa unang tagumpay. Salamat, sabi ko. Ngunit hindi lang pagbawi sa kumpanya ang pakay ko rito. Magtatatag tayo ng isang legal aid foundation para sa mga babaeng biktima ng maling paratang at kawalan ng katarungan. Ang bahaging ito ay kikitain ay mapupunta sa mga taong walang boses, gaya ko noong nasa loob ako. Nagpalakpakan ng lahat. Sa gilid ng silid, nakita ko sa Celeste na nakangiti, tila isang proud na ina. Pagkatapos ng pulong, nagpunta ako sa rooftop ng gusali. Ang hagin ay sariwa, malayo sa amoy ng selda. Inilabas ko ang aking phone at tinignan ang huling balita. Si Marcus Valle ay nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Si Vivian Cruz naman ay nakaharap ng 10 taon dahil sa pakikipagsabuatan at perjury. Ang kanilang mga yaman ay na-freeze at ipinamahagi sa mga taong niloko nila. Kinuha ko ang diamond bracelet sa aking bulsa. Kumikinang ito sa sikat ng araw. Ito ang huling alaala ng isang relasyong binuo sa diamante pero gumuho sa dumi. Hindi ko na ito kailangan. Ibinuka ko ang aking palad sa gilid ng rooftop. Pinanood ko ang diamante habang nahuhulog ito. Isang mabilis na guhit ng liwanag bago ito tuluyan naglaho sa ibaba. Hindi ito pagtatapon ng kayamanan. Ito ay pagtatapon ng bigat na matagal kong dinala. Tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Celeste. Handa na ang sasakyan. Saan mo gustong pumunta? Nag-type ako ng sagot. Sa sementeryo. Gusto kong ibalita kay nani na tapos na ang ulan. Habang naglalakad ako pabalik sa elevator, tinignan ko ang aking refleksyon sa salamin. Ang buhok ko ay maikli pa rin. Ang mga mata ko ay may bakas pa rin ng hirap, pero ang aking likod ay diretso na. Ako si Elena Valle, at ang aking kwento ay hindi natapos sa kulungan. Ito ay nagsimula sa aking paglaya. Ang paghihiganti ay hindi kailangan maging madugo. Minsan, ang pinaka-epektibong paghihiganti ay ang mabuhay ng marangal, magtagumpay ng higit sa inaasahan, at panoorin ng mga nagpabagsak sa'yo na lunurin ang kanilang mga sarili-sarili nilang kawalan ng integridad. Huminga ako ng malalim. Malaya na ako. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang bukas ay hindi na isang kalkulasyon, kundi isang pangako. Ang amoy ng luma at mainit na semento ay hindi na bago sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nakasuot ng kulay kahel. Habang naglalakad ako ng pasilyo ng New Bilibid Prison, ang bawat hakbang ko ay tila isang paalala kung gaano kalayo na ang narating ko mula noong gabing lumabas ako sa gate ng kulungan ng mga babae. Huminto ako sa tapat ng isang makapal na glass partition. Sa kabilang panig, naupo ang isang lalaking halos hindi ko na makilala. Payat na si Marcus. Ang kanyang dating makinis na balat ay tila naging maputla-tuyot. Wala na ang kislap ng kanyang kayabangan sa kanyang mga mata. Tanging ang malalim na hukay ng pagsisisi ay galit ang natira. Dumating ka. Paos na sabi sa pamamagitan ng intercom. Sabi mo ay may mahalaga kang sasabihin. Sagot ko. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa mesa. Walang suot na kahit anong singsing. Tanging aking kalayaan ang suot ko. Gusto ko lang itanong. Nakuha mo na ang lahat, hindi ba? Ang kumpanya, ang mansyon, ang reputasyon ko. Pilit siyang umiti. Isang mapait na ngiti. Masaya ka na ba, Elena? Ngayong nabulok na ako rito? Yumuko si Marcus. Nabalitaan ko ang tungkol sa foundation mo. Ang pagtulong sa mga biktima ng maling paratang. Isang malaking sampal sa akin, hindi ba? Na ang perang pinaghirapan ko ay napupunta sa mga taong sinubukan kong sirain. Hindi mo pera ang ginagamit ko, Marcus. Iyon ay pera ng kumpanya na ninakaw mo.
na ibinalik ko sa dapat nitong kalagyan. At tungkol kay Vivian, biglang nag-angat ang tingin si Marcus. Ano nangyari sa kanya? Nasa correctional siya. Sinubukan niyang magpadala ng sulat sa akin. Humihingi ng tawad. Pero alam natin dalawa na hindi tawad ang hinihingi niya, kundi tulong para makalabas. Sabi ko, hindi ko siya sinagot. Gaya na hindi mo pagsagot sa mga sulat ko noong ako ang nasa posisyon niyo. Natahimik ang buong salid. Maririnig ang ingay ng ibang mga bilanggo sa background. Pero sa pagitan namin, may isang pader na hindi kailanman mababasag. Elena, tawag niya bago ako tumayo. Minahal kita. Sa paraang alam ko. Minahal kita. Huminga ako ng malalim. Marcus, ang pag-ibig ay hindi naninira. Ang pag-ibig ay hindi nagpapakulong ng asawa para sa pera. Ang paraang alam mo ay hindi pag-ibig. Iyon ay pag-aari. At ngayon, wala ka ng pag-aari. Kahit ang sarili mo. Tumayo na ako. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Habang naglalakad ako palabas, naramdaman ko ang huling hibla ng koneksyon ko sa kanya na tuluyan ang naputol. Paglabas ko ng gate ng bilangguan, sumalubong sa akin ang malakas na hangin at ang sikat ng hapon. Naghihintay si Celeste sa tabi ng kotse. May hawak ng mga papeles para sa susunod naming proyekto sa probinsya. Handa ka na? Tanong niya. Handa na. Ngumiti ako. Tumingala ako sa langit. Ang ulan ay matagal nang tumigil. At ang muntong dati ay tila isang rehas para sa akin ay isa na ngayong malawak na pagkakataon. Wala nang galit. Wala nang pait. Tanging ang bukas na ako mismo ang susulat. At dito na po nagtatapos ang ating madamdamin at puno ng tansyang kwento para sa araw na ito. Muli, ito ang inyong narrator, Miss Angge, mga ka-Ayesha TV. Sapat na nga ba ang pagkakakulong ni Marcus at ang pagbagsak ni Vivian para mabura ang 2 taong pait na dinanas na Elena sa loob ng rehas? O baka naman ang tagumpay na ito ay simula pa lamang ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito na isinulat ng ating mahusay na scriptwriter na si Miss Ayesha. Isang paalala sa ating lahat, ang kasinungalingan ay parang isang utang. Gaano man ito katagal itago, darating ang araw na maniningil ang tadhana na may kasamang interes. Kaya naman bago tayo magpaalam, nais namin marinig ang inyong mga saloobin. Kung kayo nasa kalagayan ni Elena, sapat na ba naging ganti niya? I-comment na ang inyong mga opinion sa ibaba. Huwag din kalimutang i-like ang ating video. I-share ito sa ating mga kabayan, saan mang panig ng mundo. At pindutin ang subscribe button kasama ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads dito sa Ayesha TV. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at suporta. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig, pagtataksil at pagbangon. Muli, ako si Miss Angge. God bless sa ating lahat mga ka-Ayesha TV at paalam.